Hello guys. Hello mga ka-sellers. I'm CJ Altonaga, your accountant for today, and I will be uh, teaching ngayon yung kung paano mag-extract or mag-summary na ating third quarter na sales from ating Shopee. Para mag-link-link na lang ako ng videos para sa tutorial ng mga sales. Pero kung alam niyo na naman kung paano mag-summarize, you can skip this video naman. So, share lang ako ng ating so this topic pala is for those ang inaano is yung accrual method or yung ating ship out date. So, mag-start na tayo. I-share lang ako ng aking screen. Ayan. So, sorry, medyo ano lang. So, dito, ang ating Shopee Seller Center, pupunta lang tayo dito sa My Orders. Then, sa My Orders, pupunta muna tayo sa My All. Pagka-all natin, export, click the export. Tapos, pipiliin natin yung mga months na ating third quarter. So, since ship out date tayo, kukunin ko yung June 30 kasi nag-order siya ng June 30. Then, ship out ko siya na July. Parang ganun yung mangyayari kasi the next day ship out kami. So, kinuha ko yung June 30 para maisama yung na-ship out ng July 1. So, June 30 to July 30 siya. Kasi 1 month lang siya, hindi siya pwedeng isang buo. So, natry ko yon kung hanggang 31, hanggang 30 lang talaga siya kinukuha niya. Parang isang buong 30 days lang yung kinukuha niya. So, ayan, June 30 to 7:30, yun yung kinuha ko. June 30 to July 30. So, export mo lang. Yan. So, yan, may nagawa na kasi, may mga, ah, ayan. So, June 30, then, i-all ko ulit ng, tapos export ulit. Then, June 30, July 31 to August 30 naman. Kasi nga, 30 days lang. Export natin. Then, export ulit. Basta yung 3 months is yung August 31 to September 30. Hanggang September lang ang ating third quarter. So, ang third quarter natin is July, August, and September. So, export natin. Pagka na-export na yan lahat dyan, yan, June, the month of July, the month of August, the month of September. Download lang natin siya. Dito tayo titingin tayo sa may export history. Download lang natin. Ayan. So, yun, na-download na. Pupunta lang tayo dun sa ating downloads. So, kunyari na-download ko na siya. Meron akong, yan. Ito na yon yung June. Buong July, buong August, and buong September. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Wait lang natin yung pag-process nung Microsoft. So, ganyan yung nangyayari sa ating um, so, kapag ganyan, as I said, kapag itong amount is count siya. Kumbaga, pwede natin ba siya? Hindi siya editable kasi nga, ano pa siya, not yet editable, level editing pa. So, gagawa na lang ako ng bago kong Excel file. So, Control N or pwede ka naman doon, kunyari, yan, tapos new lang. New blank workbooks. So, Control N lang siya. So, ito yung ginawa ko, new working working paper siya, parang ano, new Excel. Tapos, save ko lang siya, the same dun sa ating, yan.
crude sales ng third quarter. Yan. Tapos, kakapi lang natin ito ay for the month of July. Select lang natin yung top, then, select natin then shift, select natin yung pinakadulo. Then, copy, then ipipaste natin siya dito ng paste special. Tapos, text. Para diretso na siyang, yung original price niya is ano na siya, amount. Hindi na siya text. So, mabibilang na niya, masasum na niya, makakount na niya, ma-average na niya. So, ayan. May ganyan siya. Then, open din natin yung ating July and then yung ating August. So, ito ay August. Sorry, nilito ako dun sa date. So, ito yung ating August. Tapos na tayo sa July kanina. So, kakopy lang ulit natin. Select yung whole. Yan. Tapos shift, select. Tapos, copy lang ulit natin. Then, dito naman sa susunod yung paste special. Then, text. Yan. Then, same ano dun sa ating September na sales. So, ito yun. So, medyo, yan. Then, kakopy ko lang din. Monkey. Then, dito na sa dulo. So, paste special. Tapos, ano yun right click, paste special. Then, ito na yung mga orders natin. Third queue. Sa ating third queue. Then, di ba po, ang ano natin is ship out date. So, kung ship out date tayo, ito yung ship time natin. So, mag-aano tayo ng ship out. Ship time natin is dapat July 1. So, ah gagawin muna natin, ihihiwalay natin para madali siyang mag-separate mamaya per date. So, ship date po. Then, ito ay ship time. So, hindi, hindi na ito. So, yan. Select natin yung I, isang buong I. Yan. Pag click mo yung I, magsiselect yung buong column na I. Then, data. Then, text to columns. Fixed width, delimiter. Then, next. Tapos, iusog mo na lang itong isa na nakaganyan. Yan. Next. Then, finish mo na lang. So, ayan. I-ano natin na ano siya. Yung date niya is i-format lang natin na yung date is ganyan. So, ayan, naka-format na siya na ganyan. So, mapapansin nyo, kapag canceled siya, ayan, canceled by seller, out of stock. So, wala siyang ship date. So, canceled siya. Ayan, canceled. Pag canceled, walang ship date, so hindi natin siya na-sold. Ayan. So, ayan. So, paano natin siya isa-summary? So, isa-summarize na tayo ng ating sales for ating third quarter. Summary of sales shipped out date ng third quarter or the ating July to September na sales. So, paano natin siya? So, click lang natin tong insert, pivot table. Tapos, yung table range natin is select lang natin yung orders na yung separate sheet. Then, select lang natin yung ah, buong ating buong text.
buong table. So, mm. So, double check natin kung lahat ay ano. So, BH, so B, ano siya, BI hanggang sa email. Sabi kasi doon, bawal siyang may, ah, ito, bawal siyang may blank. Kapag gagawa ka ng pivot or pivot, pero kung ano man, dapat merong label lahat ng column mo. So, shift out time siya. Shift time. So, titingnan mo kung meron ba siya lahat para pumasok siya kay pivot. So, again, insert pivot table. Then, dito natin simulan. Kaya bawal kunin yung column na walang details. Kaya dapat buong details lang siya. Ayan. So, ayan, okay na siya. So, ang kukunin lang natin, kayong bahala kung anong gusto nyo kunin dito. Pero ang kukunin ko ay yung basically is ating ship date and product name para mas madali ko siyang makita. So, ano ang i-ano natin is sa original price, then quantity, then return quantity kung meron, then product subtotal. Ayan. So, yan, yung mga basically for ating sales. Kasi yung iba naman, kung may Shopee voucher, hindi na natin yan kailangan. Pero, kunyari ay, ayan, price discount by seller, kung nagkaroon kayo ng ganyan, lalagay nyo rin yan. Ayan. Kung meron kayong ganyan, eh wala naman kaming ganyan. So, ayan, mga seller voucher, pwede nyo idagdag. So, ako hindi ko na dinagdag kasi wala naman akong ganitong mga seller voucher, seller ano, ganyan. So, kapag seller, pwede nyo ilagay dyan kasi ang sales naman natin is, ano. So, papansin nyo, naka-count yung mga yan. Dapat ang gagawin natin sa kanya is nakasum. So, ayan, value field setting, tapos sum. Number format, tapos customs, or pwede naman siyang accounting, tapos none. Yan. Tapos, pare-parehas lang. Hindi kasi siya pwede ng isahang, ano lang, sorry. So, parehas lang siya, nakasang lagi. Value field setting, sum, para hindi naman tayo. Pero pwede nyo gawing accounting yung ah, ating number format. Pero kung gusto nyo mas madali, is nakaganito siya. Ito lang yung pipindutin, yung may comma dito. Again, sa Excel, Microsoft Excel ko po ito ginagawa. So, ayan, per day, ano siya, naka-summarize kung ilan yung nabenta ko for the day, kung ilan yung total sales ko for the day, meron siyang ganyan. So, nakalagay din dyan kung may return quantity tayo, sum of return quantity. So, wala akong return quantity na nakalagay dyan. So, hindi na nakalagay dyan yung canceled kasi ship time tayo. Ship time kapag ship time, ibig sabihin yung may mga merong ship na na-ship ko na. So, yung mga canceled na before pa ma-ship, wala siya dyan. So, eto, since na-ship ko siya ng June 30, which is the second quarter, dapat hindi yan kasama. Then, may na-ship din ako dito na yan, ito mga to, blank, ibig sabihin, ito mga blank na to, ibig sabihin, is yung mga canceled. Kasi di ba ito, ayan, canceled, kaya blank yung ship na yun. So, pag canceled siya, tsaka ito, dapat tatanggalin to. Kasi fourth quarter na siya. So, paano siya tanggalin? Tatanggalin mo lang to. Yan. Yang June 30, tapos balik ka na dito, yan.
Tinanggal ko na yung blank, tinanggal ko na yung October na na-ship. Ayan. So, yan na yung total na na-ship ko. So, kung gusto kong nasa ibaba, eto kasi nasa taas yung equal, ay yung ano niya, total. So, ang gagawin ko lang sa kanya, click ko yung ano, tapos design, is subtotal is nasa bottom of the group. Para ayan. Yan, yung July 1, nakapag-ship ako ng 4 items. Then, ayan. So, pwede ko na siyang gamitin as guide sa aking pagre-resibo, sa aking pag, ano ng books. Yeah. So, ayan, kayo na lang bahala kung ano yung mga values na ikukunin nyo sa inyong summary para mas madalian kayo. So, ito, ang ano ko lang dito, ang grand total, ibig sabihin ng aking fourth quarter, which is ito, product subtotal natin, para makita nyo na product subtotal siya, baka hindi nyo ano. So, view, freeze paint ko lang siya. Ayan. So, ang sum of products of total natin is 29,000 for the ating third quarter. So, ito yung kukunin kong sales. Pero kung may mga discounts dyan, kaya ako ay zero at walang returns. So, makikita nyo hanggang September 30 lang na yung ship time itong ginawa ko. So, wala na dyan yung ibang ship dates. Ayan. So, nawala na din dito yung ating June na ship. So, ayan. So, ang total na kukunin ko for aking sales is 29,453 for ating ship day ay sa ating ship out for accrual ng sales. So, ito yung third quarter sales ko. Yun lang naman kung paano siya kunin as accrual na ano. Kung may, so, ang formula natin ng gross sales is itong product subtotal, which is ito. Then, less natin yung kung may seller discount. Seller initiated discounts. So, since ako wala naman ako seller initiated discounts, wala na siya dyan. So, ayan. So, ile-less lang. Since wala, same lang. So, gross sales natin is. Pero, pwede na, kung may returns ka din, tas returns mo na din. Ayan. Ganun lang siya, kadali. So, ang gross sales natin is nakalist yung mga seller discount. Meron ako, meron akong in-upload na kung ano ang kasama sa gross sales at kung ano yung pwedeng ibawas sa gross sales. So, dun sa kung anong pwedeng ibawas sa gross sales, hindi kasama yung ating platform fees. So, ang pwede lang ibawas sa gross sales natin ay yung seller discounts and returns. So, ayun lang. Hopefully, nakatulong itong pagsasama rin ng ating third quarter sales. Ang ating third quarter, which is the July, August, and September sales sa ating uh, s- sorry. So, gagamitin ko din tong video na to para i-refer ko naman dun sa ating gagawin na mga BIR forms. Ayun. So, thank you and God bless. Sana po mag-continue to subscribe and uh, continue to subscribe kasi may mga uploads pa po ako na 2551Q natin and ating 1701Q. And thank you. God bless.